Sa kasaysayan ng mga singing segment ng Eat Bulaga, may mga performer na hindi lamang dahil sa galing sa pagkanta ay napapansin ng mga manonood. May mga artistang nagiging memorable dahil sa karakter na dala nila sa entablado, sa kakaibang boses na kanilang ginagaya, at higit sa lahat, sa chemistry na nabubuo kapag nagsama-sama sila sa iisang performance. Kabilang sa mga pangalan na nag-iwan ng ganoong impresyon sina Ruel Carino, ang ka-voice ni Matt Monro, at Jerome Everdomi, ang ka-voice ni Elvis Presley. Hindi ordinaryong kombinasyon ang dalawang ito. Si Ruel ay may vocal identity na nakaugat sa eleganteng estilo ni Matt Monro, isang mang-aawit na kilala sa malambing, controlled, at klasikong delivery. Si Jerome naman ay may stage persona na nakasentro sa iconic image at vocal style ni Elvis Presley. Magkaiba ang kanilang musical worlds, pero sa loob ng Eat Bulaga stage, ang pagkakaibang iyon mismo ang naging dahilan kung bakit naging interesante ang kanilang pagsasama. Sa segment na The Clones, ka-Voice of the Stars, parehong nakilala ang dalawang performer bilang mga contestant na gumagaya sa mga sikat na international singers. Si Ruel Carino ay mula sa Valenzuela City at kinakatawan si Matt Monro, habang si Jerome Everdomi ay mula sa Sampaloc, Manila at kinakatawan naman si Elvis Presley. Pareho silang dumaan sa kompetisyon, eliminations, comeback opportunities, at mga espesyal na pagtatanghal na nagbigay sa kanila ng pagkakataong mas makilala ng audience. Ngunit ang kwento ng dalawa ay hindi nagtapos sa kanilang pagiging magkahiwalay na contestant. Sa halip, dumating ang mga pagkakataong parehong nakikita ang kanilang pangalan sa iisang performance lineup. At dito nagsimulang mabuo ang isang tambalang hindi lamang tungkol sa pagkopya ng boses ng dalawang legendary singers. Ito ay tungkol sa pagsasanib ng dalawang magkaibang musical karakter. Si Ruel ay may dating na parang gentleman singer. Sa kanyang paggaya kay Matt Monro, mahalaga ang phrasing, timing, diction, at emotional control. Hindi kailangang maging sobrang agresibo ang delivery para maramdaman ang kanta. Ang lakas ay nasa finesse. Ang bawat linya ay kailangang may tamang bigat, at bawat nota ay kailangang parang natural lamang na lumalabas. Si Jerome naman ay may ibang klase ng energy. Kapag Elvis Presley ang kanyang ginagaya, hindi lamang boses ang kailangang dalhin sa entablado. Kasama rito ang confidence, presence, gestures, attitude, at stage personality na matagal nang naging bahagi ng imahe ni Elvis. Dahil dito, nagkakaroon ng contrast ang kanyang performance kumpara kay Ruel. Kung si Ruel ay mas nakasentro sa elegance, si Jerome ay mayroong showmanship. Kung si Ruel ay may classic crooner appeal, si Jerome ay may rock and roll charisma. At kapag pinagtabi ang dalawang iyon, nagkakaroon ng natural na theatrical effect. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit naging kapansin-pansin ang kanilang pagsasama sa Eat Bulaga. Hindi kailangang pareho ang kanilang estilo para gumana ang tambalan. Sa katunayan, mas nagiging interesting ito dahil magkaiba sila. Sa mga dokumentadong tala tungkol sa The Clones, parehong nagkaroon ng mahalagang journey sina Ruel at Jerome. Si Ruel ay naging second runner-up sa grand concert at nakakuha rin ng The Barkad's Choice Award. Samantala, si Jerome ay naging second runner-up. Correction, sa qualifying category na kinabibilangan niya, at nagkaroon din siya ng comeback opportunity bago muling lumabas sa mga espesyal na performances. Mas mahalagang tingnan ang naging resulta ng kanilang mga performance kaysa sa simpleng ranking. Dahil ang isang singing competition ay may score sheet, ngunit ang isang television performer ay may ibang sukatan. Ang tanong ay hindi lamang kung sino ang nanalo. Ang tanong ay kung sino ang naaalala. At dito naging mahalaga ang pangalan ni Ruel at Jerome. Sa grand concert noong September 6, 2025, kabilang si Ruel sa mga performer na muling nagpakita ng kanyang kakayahan bilang ka-voice ni Matt Monro. Sa kanyang final performances, kinanta niya ang Walk Away, Make It With You, at The Impossible Dream. Nagtapos siya bilang second runner-up at nakatanggap din ng The Barkad's Choice Recognition. Ipinakita nito na hindi lamang siya isang contestant na nakalusot sa ilang rounds. May kakayahan siyang manatili sa isip ng audience. At si Jerome naman ay nagkaroon ng sarili niyang mahaba at komplikadong journey sa kompetisyon. Matapos ang iba't ibang rounds, elimination, at comeback opportunity, naging bahagi rin siya ng mga espesyal na performances ng Clones. Sa dokumentadong listahan ng Clones Open Performances, may isang napakahalagang entry noong September 27, 2025,
The Clones of Elvis Presley and Matt Monro, kung saan sina Jerome Evardomi at Ruel Carino ang performers. Ito ang sandaling malinaw na pinagsama sa iisang espesyal na pagtatanghal ang dalawang karakter. Elvis Presley at si Matt Monro. Jerome at si Ruel, dalawang pangalan, dalawang boses, dalawang magkaibang musical personality, isang entablado. At para sa mga taong nakasubaybay sa kanilang journey, madaling maintindihan kung bakit gusto silang makitang muli ng magkasama. Hindi dahil kailangan nilang patunayan kung sino ang mas magaling. Hindi dahil kailangan nilang muling magkaroon ng competition. Kundi dahil may kakaibang entertainment value ang kanilang tandem. Ang ganitong klaseng partnership ay may kakayahang magbigay ng nostalgia. Kapag umakyat si Jerome sa stage, dala niya ang imahe ng isang panahon kung saan ang pangalan ni Elvis ay simbolo ng performance, charisma, at rock and roll spectacle. Kapag si Ruel naman ang humarap sa microphone, ibang mood ang lumalabas. Ang dating ni Matt Monro ay mas polished, romantic, at classic. Kapag pinagsama ang dalawa, parang nagkakaroon ng musical conversation sa pagitan ng dalawang magkaibang panahon. At iyon ang maaaring dahilan kung bakit patuloy na naiisip ng audience ang kanilang tandem. Hindi kailangang pareho ang kanta, hindi kailangang pareho ang tempo, hindi kailangang pareho ang stage movement. Ang kailangan lamang ay magkaroon sila ng pagkakataong magsama muli. Dahil ang chemistry ay hindi laging nabubuo sa rehearsal room. Minsan, nabubuo ito dahil natural na nagko-complement ang dalawang performer. Si Ruel ay maaaring maging musical anchor. Si Jerome naman ang maaaring maging explosive counterpart. Kapag si Ruel ay kumanta ng may controlled elegance, maaaring sandan iyon ni Jerome ng mas dynamic na stage presence. Kapag si Jerome ay nagbigay ng Elvis-style performance, maaaring bumalik naman si Ruel sa mas refined na vocal delivery. May redeem ang ganitong arrangement, may contrast, may visual storytelling, at higit sa lahat, may personality. Sa kaso ni Ruel at Jerome, parehong madaling maintindihan ng audience kung anong musical world ang kanilang kinakatawan. Kundi bilang dalawang performer na minsang nagtagpo sa iisang stage, at nag-iwan ng dahilan para hilingin ng audience ang isa pang kanta. At kung darating ang araw na iyon, ang audience ay hindi na kailangang tanungin kung bakit sila bumalik. Dahil alam na nila, gusto nilang marinig muli ang dalawang boses, gusto nilang makita muli ang chemistry, at gusto nilang magkaroon ng panibagong memory. Isang bagong performance, isang bagong kanta, isang bagong gabi sa Eat Bulaga, at muli, dalawang performer sa iisang entablado. Dahil minsan, ang pinakamagandang comeback ay hindi ang pagbabalik ng isang champion. Ito ay ang pagbabalik ng isang tandem na hindi nakalimutan ng audience. At para sa isang performer, iyon ang isang uri ng tagumpay na hindi kayang ibigay ng anumang score sheet. Ang manatiling maalala, ang manatiling gusto, at ang manatiling hinihintay. Iyan ang maaaring maging pinakamahalagang legacy ni Ruel Carino at Jerome Evardomi sa Eat Bulaga.